Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Exclusive! Batang nagpapaputok umano ng bawal na pikulo at hindi naghugas ng kamay ng kumain, patay matapos magsuka ng ilang araw. Ilang mga tindera sa Divisoria nabistong nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok kabilang ang pikulo. Mga biyaheng probinsya, dagsa sa mga terminal ng bus at mga pier, seguridad, todo higpit. Mga OFW, sunod-sunod naman ng dating para magpasko sa Pinas. Kabi-kabilang aksidente, mga nasangkot galing sa Christmas party at nakainom umano. Senador Antonio Trillanes IV nakatapak sa Senado sa unang pagkakataon mula ng mahalal. Isang crew ng Philippine Airlines nagreklamong pinagmumura umano siya ng isang kongresista na gustong magpalipat ng upuan. Performer sa Spider-Man Broadway musical, sugatan ng maaksidente sa isang stunt. Philippine Ascals, hindi lang daw kilabot ng football, kundi maging ng mga babae. Available pa ba? At ang pinaka-aabangang pag-iisang dibdib ni na Ogie Alcacid at Regine Velasquez. No longer your own, not mine. Ogie. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, magpapasko pa naman. Isang batang 10 taong gulang ang namatay matapos ang ilang araw ng pagsusuka. Ang inihinalang dahilan, kikiam at fishball na posible daw na kontamina pa raw ng kemikal na galing sa pikulo na kanyang pinaputok. Kaya paulit-ulit po ang paalala, lalo ngayong panahon ng mga handaan, maging malinis po sa paghahanda ng pagkain. At kung kayo po ay hahawak ng anumang paputok, maghugas ng kamay bago kumain. Nakatutok si JP Soriano. Maliksi at mabait na bata kung ilarawan ng kanyang ama ang 10 taong gulang na si Justin Manjares. Kaya ganun na lang ang pagdadalamhati nila nang biglang mamatay si Justin itong Lunes ng hapon. Kwento ng ama, Sabado ng hapon na mag-umpisang magsuka ang anak matapos kumain ng fish balls at kikiam mula sa isang vendor sa kanilang lugar sa Provident Village sa Marikina. Nagtuloy-tuloy pa raw ang pagsusuka ni Justin hanggang sa dinala na nila sa ospital ang anak Lunes ng umaga. Yung anak ko na, saka nag-ano na yung mahirap na huminga. Yung pagkakuha nung timali, yung anak ko, sumuka na ng maitim na ako sa labas sa ilong. Yun, dumating yung doktor na, sakala dumating yung doktor na, Ayon sa mga doktor, acute gastroenteritis ang ikinamatay ni Justin. Base raw sa sintomas ng bata, mukhang pagkain ng dahilan ng kanyang pagsusuka. Probably food poisoning with coexisting pneumonia. So that could have triggered the miss of the patient. The mere fact that the patient had been vomiting for almost 3 days, it could have been aggravated. Pero bago raw kumain ng bata, ay nagpaputok muna raw ito ng pikulo kasama ang mga kalaro. Pinapaputok pa rin po niya. Sinong niya? Kuya? Opo. O tapos? Tapos bumaba na siya nung ubos na. Tapos bumili po siya ng fishball. Oo. May pulbura po yata yung kamay niya. Pinapatapon ko na po yung paputok, sunod po. Anong paputok yun? Piccolo. Dismayadong ama ni Justin sa nalaman. Gayong di naman daw nila pinapayagang magpaputok ang anak. Ayon sa Department of Health, delikado daw makakain ng pulbura dahil meron itong lead content. Pero di pa tiyak kung yung pagkain matapos humawak ng paputok gaya ng ginawa ni Justin ay maaaring makamatay. Maaari rin na kasing nakontamina na ang kinain ng bata ng ibang paputok gaya ng watusi na nagkalat pa rin daw sa ngayon. We are uncertain if that is secondary sa flash powder. Yun ang ingredient kasi ng mga paputok eh. It's possible yung piccolo was coincidental, may ginamit lang siya. Nevertheless, the hospital said there's still investigation. Mayroon pa investigation to find out what caused the death. Muli nagbabala ang DOH laban sa pagpapaputok.
Ipinagbabawal pa rin daw ang pikulo na naging sanhi ng pinakamaraming insidente ng napatukan noong mga nakalipas sa taon. Ngayong araw lang, 3 kaso na ng napatukan ng pikulo ang naitala ng DOH. Paalala rin ng DOH, ilayo ang pagkain sa mga nagpapaputok o imbakan ng paputok. Initin din daw ang pagkain kung 2 hanggang 4 na oras na itong nakahain. Maghugas ng kamay bago kumain at siguraduhing malinis at maayos ang paraan ng pagluto. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. 3 araw bago magpasko, nag-inspeksyon ng mga otoridad mga otoridad sa mga paninda sa Divisoria na bisto nila may nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Nasa Divisoria Live si Bernadette Reyes. Bernadette? Mike, siksika na dito ngayon sa Divisoria, maging sa mga bangketa man o sa loob ng mga malls. Pero payo ng otoridad, kahit na raw abala sa pagsha-shopping, suriing mabuti ang mga items na pinamimili. Nagkukumahog na ang marami sa pamimili ng panregalo ngayong magpapasko. Kaya minsan, basta na lang dampot ng item. Alas 9 pala ng umaga pero siksika na dito sa Divisoria. Kahit nga hindi ka nagumalaw sa iyong kinalalagyan, siguradong madadala ka na sa agos ng mga tao. Para tiyakin ang kalidad ng mga produktong binibenta sa Divisoria, nag-inspeksyon kanina ang Department of Trade and Industry, Food and Drugs Administration, kasama ang PNP at representante ng Manila City Hall. Huli ang vendor sa bangketa na nagtitinda ng ipinagbabawal na paputok. Pero imbis na kumpiskahin, pinatabi na lang muna para hindi na maibenta. Kahit na po ba, masira na dyan. Dirami isang taon naman yun. Na yung mga nakikitang ipinagbabawal na walang alleged na clearance from the PNP ay pinaliligpit natin at binibigyan natin silang pagkakataon na alisin yan sa kalye. Bawal raw ang pagbibenta ng plapla, sinturon ni Judas, pikulo, bawang at baby dynamite. Ikinabahala naman ng DTI ang disenyo at kulay ng ilang paputok na makatawag pansin para sa mga bata. Sabi nga nila, hindi pambata yan, laro ang pambata. Very colorful, mga cartoon characters ang ginagamit. So, delikado sa bata. So, siguro sa mga magulang ay dapat binabantayan. Ang FDA naman bumili ng ilang piling laruan na binibenta sa Divisoria para suriin. May ilan na kasi silang nasuri na di pumasa sa safety and quality standards dahil sa mataas na lead content na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa katawan. Itong warning, this is very good, no, para ma-alert ang parent. Small parts, no, for may danger siya na baka malunok. Tapos mag-choke yung bata. Maraming salamat, John. Ang mga Christmas light na madalas sanhi ng sunog tuwing Kapaskuhan, in-inspection din ng DTI. Kumpiskado ang ilang box ng pailaw para suriin kung dekalidad ang mga ito. Wala kasi itong ICC sticker bilang patunay na pumasa sa quality standard ang produkto. Pinatataka namin ang ganito. Pero ngayon parang wala kaming parang surprise din, hindi natatakan. Suriing mabuti yung mga produktong binibili natin. Huwag tayong magmadali, huwag tayong mag-animuhan sa presyo. At kung may katanungan, may problema or duda pagdating sa mga nabibili o nakikita, tumawag po kayo sa ating hotline. Mike, sa ngayon ay abala ang mga tao dito sa tinatawag na night market na kadalasan nagsisimula alas 7 pa ng gabi. Pero ngayong araw mas pinaaga nila ang shopping hours at magtatapos ito mamayang alas 2 ng madaling araw. Samantala 24 oras ng bukas, Mike, ang mga pamilyan sa bangketa sa kahabaan ng Recto Avenue. Mike? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Kanya-kanya ang diskarte ang mga mamimili para tiyakin na espesyal pero praktikal pa rin ang handang pang Noche Buena. Mula sa Araneta Avenue sa Quezon City, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan! Mel, talagang hindi kumpleto ang Paskong Pilipino kung walang Noche Buena sa kahit anong paraan. Kaya naman dito sa isang supermarket sa Quezon City, hindi na magkamayaw ang mga mamimili para paghandaan ang kanilang Noche Buena sa kani-kanilang mga tahanan. Dahil 3 araw na lang Pasko na, dami nang sumusugod sa mga supermarket para bumili ng pang Noche Buena. Si Arian Natividad, sa pagnanais na makumpleto ang handang pasta at salad sa Pasko, mas pinili ang mga di kilala at may promong produkto para makatipid. Ang matitipid daw niya, pandagdag handa sa Noche Buena. Kumuha din ako mga may free, ganon. Tapos bumili ako ng mga hindi masyadong sikat or hindi masyadong mas yung medyo makakamura ko. Presyo din ang tinitingnan ni Flor Robles sa pamimili. We consider first is the price, yun lang. Kailangan namin magtipid.
Si Elaine C. mapili na sa mga produktong binibili. Gusto raw kasi niya, espesyal ang handa pati na ang lasa ng pagkaing Noche Buena. Kaya dead ma sa kanya ang mga promo ng ibang produkto. Gusto ko special talaga pag Noche Buena. Kailangan masarap na, kailangan sure na mauubos. Yun. Mga kilalang brand ko na, mga nasubukan ko na. Iba naman ang estilo sa pamimili ni Vicky Alba. Ngayong araw, binili muna niya ang pang Noche Buena ng kanyang mga kasambahay. Sa bisperas na lang daw siya ng Pasko bibili ng para sa kanyang pamilya. Hindi naman daw niya problema ang maraming tao. Usually kasi nagpupunta ako ng grocery yung first thing in the morning. 7 o'clock. Dito sa supermarket na ito, pinakamabili ang pasta gaya ng spaghetti at pangsalad. Mabenta rin ang mga ham, lalo na yung mura. Katwiran daw kasi ng mga bumibili. Di baling maliit ang ham, basta meron lang sa kanilang hapagkainan. Bukas hanggang alas 10 ng gabi ang sangay na ito ng Pure Gold. Hanggang mamayang alas 10 ng gabi ito po ay dito sa kanto ng Araneta Avenue at E. Rodriguez dito sa Quezon City. Pero pagdating po ng Biyernes, bisperas ng Pasko, Disyembre 24 hanggang alas 7 lang po ang kanilang operasyon para mabigyan naman ng pagkakataong makapaghanda sa kanilang Noche Buena ang mga empleyado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. At tandaan din po mga kapuso na tuwing bibili kayo ng kahit anumang produkto, dapat binibigyan kayo ng resibo. Ayon sa BIR, proteksyon yan ng mamimili at panigurong nagbabayad ng tamang buwis ang nagtitinda. Nakatutok si Maki Pulido. Masarap mag-shopping lalo na kung Pasko. Pero wag mong kalimutan, kahit shopper may mga karapatan. Dapat lagi kang bigyan ng resibo kahit hindi mo hingin. Kaso sa isang mall sa Maynila na ngayon dinadagsa, kalimitan wala o kaya di naman OR na rehistrado sa BIR. Pag kayo ba ay namimili, inaabutan kayo ng resibo? Wala po. Minsan sinubukan namin pero minsan sasabihin na lang nila na kasi wala kaming ganito. Sige na lang miss. Yung minsan ibibigay yung papilang. Ako kasi nagre-request, although alam ko hindi naman siya talaga, parang hindi ng BIR yung resibo nila eh. May katapat na multa at parusa ang mga walang official receipt kasi ibig sabihin lang ito, kahit malaki ang kita ng tindahan, hindi naman sila nagbabayad ng buwis. Ilang daang bilyong piso ang nawawalang pera rito ng gobyerno. These are the sector that if you look at our tax collection, in effect, parang 40% of whatever is in the economy, minimum, we're not able to collect because they're in the underground economy. Protection mo rin kasi ang official receipt sakaling may depekto ang nabili mo at kailangang isauli. Karapatan mo rin yan bilang shopper. Dapat palitan yan ng iyong pinagbilhan at kung hindi mapalitan, dapat ibalik sa'yo ang pera mo. Alam mo sa ating ang ating laging pinapairal dito, yung karapatan ng mamimili sa bawat piso na inilalabas niya. Getting her peso or her money's worth. Karapatan mo ring magreklamo sa DTI kaya may hotline ng ahensya para rito. Yun nga lang, masyado raw mabait ang Pinoy. Kalimitan di na isinusumbong ang mga abusadong tindahan. Gawin mong responsibilidad mo yon na ilabas mo yung reklamo mo or problema mo sa isang tindahan para magawan ng aksyon ng ahensya ng pamahalaan. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.